Doon. Magandang gabi kami mga kabunyog. Ito ay mayroon tayong magandang balita at siyempre sa mga panatiko ni Duterte, napakalungkot na balita. Ganito yun, nakita natin kayo na umaga kung sorry yun nga, naaresto na si Duterte. Ito na yung hinahanap ng mga DDS na yung pag-aresto daw kay Duterte ay isang fake news lang, paninira dahil kakandidato kay Sara. Ito na nga sinasabi nila na matagal na nilang inantay ang ICC. Diba sabi ni Duterte na ang ICC ay gawin niyang almusal sa Davao kapag lumabas ng Pilipinas, sisipain niya. Ito pagkakataon niya na to na mani pa ng ICC. Sa totoo lang, kahit man ako ay anti-Duterte, ramdam ko rin naman ang kalungkutan ng mga anak ng Duterte. Dahil nga na arestong ama nila, pero mas ramdam ko yung mga kamag-anakan ng mga biktima na napatay din sa mga Peking drug war na yan na halos naman nandun, mga walang kasalanan. At kadalasan naman dun sa mga biktima ng war on drugs na yan, ay sila din yung bumuto kay Duterte nung panahon ng kampanya o yung eleksyon ni Duterte. Sila din yung mga napaniwala dahil nga daw sa galit sa droga si Duterte. Yung pag-uwi ni Duterte Pilipinas, alanganin pala yun kasi ang nangyari pala dapat doon, yung pag-stay ni Duterte sa Hong Kong, dapat ay isang buwan, pero nalagi sa alanganin kasi mismo yung China government, dahil ang Hong Kong ay hawak na rin ng China, kontrolado ang bawat galaw ni Duterte. Kumbaga yung kasipsipan ni Duterte kay Xi Jinping, hindi rin napakinabangan yung katraidoran niya sa Pilipinas. Ngayon, naramdam na nila kung gaano kalapit ang komunista. Ang komunista ng kanilang hinahangaan. Kanina nga, naging madamdamin yung mga tagpo. Parang isino sa pelikula. Kita naman siguro si Pilo Salvador at yung iba pa mga nasa paligid ni Tatay Digong nyo. Hindi ba, paiyak-iyak pa. Parang eksena sa pelikula. Bakit? Yung mga luha ng mga kamag-anakan ng mga biktimang sa Peking war on drugs ni Duterte, umiyak ba sila? Halimbawa na lang nun sa pagkamatay ni Kian de los Santos, Carl Angelo at si alias Kulot. O sabihin natin na napanagot may mga maslang doon. Napanagot dahil may saksi. Paano yung mga walang saksi? Salamat na lang ba yun? Kumbaga, ang kalagayan nila ng mga anak ni Duterte, naintindihan ko yan. Kasi bilang anak, kahit ganoon ang ama ko, siyempre, may pagmamahal pa rin tayo. Pero isipin nyo na lang, lalo na dyan sa mga natutuwa kay Duterte na puro kill ang sa bunganga, pumapalagpak pa. Paano naman kung mga anak niyo mga biktima ng Peking war on drugs? So, ito nga, kumbaga yung siguro wala sa plano na talaga yon, kasi kung wala sa plano yon, kung doon sa Davao si Duterte hinuli ng Interpol o kaya nung ICC, maaari magkaroon ng gulo, magiging madugo. Siguro sinimpuhan na papunta ng Hong Kong. Nakakatawang, nakakaawan, nakakainis, no? Ito nga pansin-pansin ngayon. Ang mga tulpo na panay-puri kay Duterte sa mga patayan noon, asa na mga tulpo ngayon? Di ba, nanahimik na? Kapag mayroong araw-araw may na bubulod sa kalsada, yung mga tulpo, tuwan-tuwa, bumapalagpak.
Sa ngayon ba, pumapala pa ba mga tulpo? Parang hindi na, di ba? Tahimik ng mga tulpo. Ganito mga kabayan. Ako dati, panati ko din ni Irap. Pero nito nagkaedad na ako, isip-isip ko, masama maging panati ko. Kasi ang pagiging panati ko ng isang tao, hindi mo nakikita ang kamalian niya. Puro na lang tama ang nakikita mo. Maging marahas man siya, maging tama o mali ang ginagawa niya, pero para sa iyo, dahil panati ko ka, nagiging tama pa rin. Mabuti nga si Duterte, dumaan sa proseso. Ay yung mga biktima ng taking war on drugs, dumaan sa proseso. Ang nangyayari nga na personal pa ngayon di ba, nagagamit pa mga maitim ang budhi. Yung mga kalaban sa politika, dahil kagalit yung tao, naabuso yung taking war on drugs. At sana naman sa itong darating na presidential election, tama na yung mga isang Duterte na nakikita natin. Tama na. Madala na po tayo. Huwag na po tayong bumoto sa ganun-ganun lang. Huwag tayo padala sa mga matamis na salita. Babase tayo sa track record, hindi sa kanilang mga, dahil sa kilala ang kanilang mga pangalan. Huwag po tayo sa babase sa ganun. Kasi ang putusin talaga, marami mga matitinong kandidato, lalo sa itong dating election, marami matino, pero malamang hindi sila mananalo dahil nga hindi sila kalala. Kasi tayo mga Pilipino, dahil tayo marami sa atin mga likas na panatiko, dahil nga hindi kilala, hindi ibiniboto. Pero nagkakamali tayo dahil yung mga hindi biniboto natin, sila pala matitino at maasahan. At sila yung para sa bayan. O ito na, balik kayo dito Duterte. Pag si Duterte andun na dun sa Dahag, din sa Netherlands, kasi sa pagkakalam mo ngayong gabi yata, susundin si Duterte papunta ang Dahag. Hindi man ibig sabihin na pagdating ng Dahag na ikikulong siya, hindi. Maaaring editin siya, pero hindi siya ibig sabihin na detain na talagang nakarehas. Depende lang siguro kung ano ang ICC, kung ano ang order nila dyan. Pero maswerte pa si Duterte, dumaan siya sa proseso. Ngayon, habang nililitis siyang kaso, doon muna si Duterte. Madiditin siya. Kung gaano katagal ang kaso, ganyan katagal ang pagkaditin niya. Pero kung maditima siya, baka sa mga hotel o mga karaniwang bahay lang ng isang mamayang karaniwang natin, baka gano'n siguro ang kalagayan ni Duterte. Ngayon, ito, kapag napatunayan naman si Duterte walang kasalanan, maaari siya ay pagkawalan ng ICC o sa Netherlands pag siya mapawalang sala. Pero siyempre, sa dami ng mga complainant at mga kamag-anakan ng mga biktima, isipin nyo lang sa ulat ng human rights, 35,000 ang biktima ng war on drugs. Lahat doon, laban yun, yung 35,000. Kung totoong ng laban ng na yun, 35,000, di marami sana mga patay na pulis. Kasi yung mga patay na pulis, ilan lang Tsaka sa yan, 35,000 na yan, bakit ang baril ay 100 lang yata, tsaka kadalasan 3.8, sumpak, balisong, kalokohan naman yun. Hindi natin alam kung anong kanila din, yung mga ginagawa ng mga pulis na naniwala sa tukahang ni Duterte dahil nga kumikita sila. Pero konsensya nila yon. Pero sana naman na aresto si Duterte, yung mga pulis na mga umabuso dapat makakuha na rin doon, maisama na rin doon. Ito na ngayon yung mga ipinag-ibangan ng mga DDS na ang ICC ay isang isang haka-haka, fake news at paninira. Ito na pagkakataon nyo. Di ba sabi nyo noon na ang ICC gawin yung almusal sa Davao?
Pagkakataon niya na to, sabi naman Tatay Digong yun, oh, na maninipa siya ng ICC. Pagkakataon nila para manipa ng ICC. Oh, ngayon, sisihin niyo mga lilong niyo, mga animal kayo. Diba? Kapag napatunayan na si Duterte ay may kasalanan, pag nakasala siya sa International Court, Crime Court, ay, sa bagay, matanda na si Duterte. Matanda na siya. Ang kabado ngayon, ito si Sara, si Bato, si Bungo. Ay kung sasama si Robin Padilla doon sa Dahag, pwede rin, isama na rin siya eh. Wala naman siya silbi dito sa Pilipinas eh. Upal naman niya ng ungas na yan eh. Eh silang bata-bata pa. Manghinaya sa buhay nila yan. Kasi gaya sinabi ni Bato na ayaw niya malayo sa apo niya. Eh bakit? Nung yung mga pinatiba nila, naisip ba nila yun? Dapat noon pa lang na kasasagan ng panahon na yun, naisip na nila yun. Kasi hindi eh. Puro kayabangan na naisip eh. Ngayon, pagkatapos na malitis si Duterte na napatuloy magkasala, pagkakalam kung mayroon pang pangalawang batch, maaaring isama na dyan sila Sara, si Bato, si Bungo, Albayalde, sa Ninja Cups, Aguirre, baka si Harry Roque, si Bading, maisama na rin yun pag nahuli yun. Maramdaman nila gaano yung kasakit ang punta sa ganung bagay. Si Senator De Lima nga noon, nakulong ng walang kasalanan, tinatawanan pa nila, di ba? Ngayon, naisip nila yun. Kung maisip sila. At kayo mga palatiko, kamag-anakan ko dito sa Samar, bukod sa kamag-anakan ko, may mga kakilala pa akong palatiko. Mag-isip kayo. Si Duterte ay tao lang. No? Tao lang si Duterte. May hangganan yan. Nung bang si Duterte ay minura ang Diyos, nagsalita ba kayo? Hindi. Kami ang nagsalita. Kami pa ang binubuli nyo. Pero ang ginagawa namin ito, aktivista man kami, pero ang ginagawa ay para sa bayan. Hindi ito para sa sarili namin. Amin na natin ang sayo sa gusto nyo. Yung ginagawa namin, kung kami man nag-iingay, pati kayo na kinabang din. Sa bagay, nung panahon na ni Kristo, ginagawa na yung lahat. Nilaay si Kristo at pinako sa cross. Ganoon talaga siguro ang tao, lalo sa Pilipinas, na marami dito yung mga mangmang nakaisipan. Kailangan mabasa lang ako ng kuminsa. Salamat sa panood nyo ha. Mila B. Anino is watching. Salamat Kabunjong Mila Anino. Dionisio Lagos is watching. Dionisio Lagos. Tiklop na ngayon ng supporters ni Digong Duterte Diablo. Tiklop na talaga sila ngayon. Gaya na sinabi nila na kapag walang kasalanan, bakit matakot? Kung wala naman siyang kasalanan si Duterte, pagka wala naman siya ng ICC, hindi man siya ikulong doon kung wala siya kasalanan. Kaso nga lang, nauna kasi kay Duterte yung kayabangan. Pero kung hindi, kahit paano, kung hindi sa nag-away ni Marcos, yung team kasama ni Daliman, hindi na mangyari ganito. At isa pa, kahit naman ako kabilang sa, minsan nainis kay Senator Trillanes ng Magdalo, saludo pa rin ako kay Senator Trillanes. Sir, sana makarating sa ito, Sir, Idol. Congrats dahil sa iyo. Marami mabigyan ng katarungan sa mga kamag-anakan ng biktima sa Peking Drug War on Drugs Duterte. Sana may susunod pa.
At sana itong kuan ito, pangyayari ito isang leksyon na sa atin. Isang aral na ito. Na talagang walang maidulot maganda ang karahasan. Ang karahasan ay di pa matumbasan ay di na ituwid isa pang karahasan. Halimbawa, kung yung isang adik may kasalanan, ikulong mo. Kung anong kasalanan, yan yung parusa mo. Hindi yung patayin. Kasi may tao din yan. Mayroon din yan pagbabago. Paano magbago yung isang tao na pinatay na? Kung may kasalanan na siya, may batas tayo. Bakit yung mga anak ba Duterte, matino ba mga yan? Mga adik naman yan eh. Diba? Asan na mga tulpo? Nanahimik na. Shout out Michael Villamer, pre. Good evening. Sige, ito ulit. Abangan natin ulit kung ano sunod mangyari. Kasi ako naman ay minsan-minsan lang mag-vlog ng ganito. Kasi may trabaho din kasi ako. Hindi mo ito full-time vlogger. Kumbaga, kung anong issue, yun lang ang kinukumantihan ko. Gilbert Reyes. Sir, good evening sir. Good job. Unti-unti nagkaroon ng husti ang mga biktima ng crimes against humanity. Oo nga sir eh. Salamat sa Diyos at salamat sa ating lahat. Salamat sa mga taong lumalaban para sa katotohanan. Hanggat may bunyog sir, hanggat mayroon pang iba magana mga kabayan black, kung ano-ano pa mga partido yan, hindi tayo papayag na ang katotohanan ay pagtakpan ng kasinungalingan. Lalaban tayo. Lalaban tayo kung kinakailangan na gamitan ng lakas, kung kinakailangan gagawin natin. Hindi tayo mga duwag. Hindi mo tayo matapang, hindi rin tayo mga duwag. Ang ginagawa natin ito ay para sa bayan, para sa mga anak natin at sa mga apo natin. Salamat Sir Gilbert. Tata Primo Sabasan. Oy, kumpadre. Good evening. Salamat sa panonood. Nakapalo ka pala sa akin. Nga pala ha, bago ko magtapos, ikakampanya ko muna yung mga senador na karapat-dapat pa sa bayan. Huwag na po yung iboto yung mga datihan. Iboto po natin yung sa darating na halalan, yung mga karapat-dapat. Excuse lang ha, natuyo na ko lang muna. Excuse lang ha. Ito ulit. Kakapalan ko ng mukha ko. Kahit hindi man nila ako kilala, i-kampanya ko po sa inyo naibalik si Kiko Pangilinan, si Bamakino. Maganda po ang track record nila. Kung sakali po kung gusto malaman ang track record nila, kahit mag-search ka sa Google, gaya ni Isidro Kiko, ni Bamakino, Heidi Mendoza, Atornillo Espiritu, Franz Castro, si Calio de Guzman, si Ka Dodoy, David D'Angelo, Arlen Rosas, kaso wala si Atornillo Tocosing dito eh, nakakuha ng kumilik, sana nga makabalik siya. Si Sani Matula, Libro Leader, ibuto po natin sila. Wag na po yung mga Tito Soto, mga Tulpo, mga Cayetano, wag na po yun. Tama na po yun. Yung mga Tulpo, marami na yun, mga kapalamukhan mga yun, mga bilyar.
Huwag na po buto mga yan. Maapo to sa bayan. Yung mga yan kasi, pansariling interes yung inisip ng mga yan, hindi po para sa bayan. Samantala itong binabanggit ko, para sa bayan po to. Huwag po kayo maniwala sa mga NPA na yan. Tsaka kung may NPA man, ang tanong dyan, bakit may NPA? Dahil kung walang korupsyon, walang pang-abuso, siguro naman walang NPA. Kailangan may NPA dahil ang isang tao na naapi, naghahanap ng hustisya. Hindi po dahil sa sila ay gusto makahawak ng armas, manggulo. Hustisya po ang hanap ng NPA, hindi po karahasan. Huwag po kayo maniwala sa mga kalukuhan, mga DDS na yan. Tama na may isang tulpo sa Senado. Tama na po yun. Wala po mga kwento mga tulpo. Yung mga nakita nyo sa mga programa ng mga tulpo, entertainment lang yan. Wala pong kanyan, pasihan yan. Kasi ipaliwanag ko yung tulpo na yan, kapag wala million views yung reklamo mo, hindi kanya papansinin. Kasi hindi siya higita sa inyo. O nga, sabihan natin na binigyan ka ni tulpo ng 100,000, ang balik sa kanya man 100 million. Paano mo sabihin tulong yun? O yung mga kayabangan nila, pahamon-hamon sila ng mga basag ulo. Tapos, nung kinasahan sila ni Raymar Santiago, nanahimik naman sila. Tama ni mga tulpo, huwag niyo imuto yan. Soto, si Tito Soto, ano sabi niya? Para daw walang gulo, ang hatian sa yaman ng Pilipinas, 60% sa China, 40% sa Pilipinas. Ano yan? Parang si Tatay Digong din yung mga kuha ni Tito Soto. Huwag na po ibalik si Tito Soto. Si Abalos, iwan ko lang. Pero kung wala nang iba, si Abalos pwede na yan. Si Bato, ano si Bato? Hulihin na rin yan. Si Bungago, yung Malasakit Center. Huwag kayo maniwala dyan. Kasi Malasakit Center, hindi trabaho ni Bungo yan. Dating suwayan. Ano ba si Bungo? Doktor ba yan? Hindi man doktor yan eh. Huwag ka pa paniwala dyan kay Bungo. Kumikita pa sila sa Malasakit Center na yan. Malas na sakit. Tata Primo. Ay, basa ko ba na to? Oh, kumpare, good evening, kumpare. Salamat sa panonood. Balang araw, magtagay din ulit tayo, tagay tayo. Gilbert Reyes, salamat din bro sa magandang panindigan para sa bayan. Gilbert Reyes, sir, ikaw naman ay dati kang kung sa showbiz, active yung panahon na yon. Kasaysagan pa ng mga 90s, nung buhay pa si EPJ. Siguro naman sa mga naging movie ni EPJ, marami kang natutunan doon tungkol sa naging kalagayan nating bansa. Marami natutunan doon. Kaya yung, kumbaga, kung sa karanasan, hello pa nga ako kung ikumpara sa iyo eh. Ikaw talagang hinog na. Sa mga movie pa lang na nagawa ni EPJ, lalo na kasama ka, marami tayong natutunan sa kasaysayan. Yung kasaysayan na yan ay isang kayamanan na may pamana sa ating mga anak, mga apo, na huwag nating kalimutan ang isang napakahalaga o napakalaking bagay para sa atin. Napakahalaga po ng kasaysayan. Pero salamat sir kasi kahit andyan kasi ibang bansa, may malasakit ka pa rin sa bayan. Ako nga lang siguro kung may kakayahan lang ako na may pira lang ako, ayoko na sa Pilipinas. Tama ang sinabi ni Lia Salonga, napakahirap mahalin ng Pilipinas. Napakahirap. Okay, sabi din ni Elvin Dia, pinilit kong iahon ka, ngunit ayaw mong sumama. Ayan, mga parati ko, ayaw sumama. Ayaw maahon sa kahirapan. Kasi gusto yung ayuda-ayuda. Akala kasi nila yung mga politiko na bigyan ng ayuda, pero na mga politiko yung
ibibigay sa atin o sa kanila. Kahit man ako nakatanggap ng ayuda, pero hindi ko naman sila sinasamba. May mga utak, may mga isip naman tayo, hindi man tayo mga uto-uto eh. Sige Sir Gilbert, magkikita rin tayo balang araw pag bumalik ka ng Pilipinas, pag nagbakasyon ka. Salamat Sir sa panonood. Pilipinas, good evening friend. Good evening din Pilipinas. Hindi ko alam kung lalaki ka babae, pero salamat sa panonood ha. O sige, kasi matulog na rin ako. Kung may mag-comments lang, wala problema, basahin natin yan. Pakishare na rin ang vlog ko kahit paano. Madagdagan ang views ko. Siyempre, gusto ko rin mas sumikat. Pero hindi man ibig sabihin na pasikat. Kahit paano, ang gusto kong sumikat, parang pamulat. Hindi ko gusto sumikat na para kumita o magpasikat lang. Hindi po yun ang gawin ko. Pagpamulat po. Basta po tayo, tuloy ang laban. Siya nga pala, huwag niyo po kalimutan ng partido namin, Partido Bunyog ng Pilipinas. Bunyog pagkakaisa, itisibil sa ating mga balota. Iisa lang kasi ang partilist at pwedeng iboto. Pero kung sasakali man, huwag niyo po kalimutan ng Bunyog. Pero bahala kayo, malayo kung mamili kung sinong gusto niyo iputo. Kasi marami din kasi mga partido. Ganun mga kabayan. Pero kasi okay lang, huwag niyo lang po iboto yung mga partido gaya ng Dugyot o ano mga partido na yan. O Sibak ni Bilebo, huwag niyo pong wala pong pintayan. AXIS ng mga tulpo, huwag na po yun. Ako, ibinuto ko rin yan. Yung sagip ni Marcovita, ibinuto ko rin yan kasi nung panahon na yun, hindi ko pa alam na kung anong ipinilaban nila. Hindi ko pa naintindihan yun. Pero ito nakasali ko sa Bunyog, at simulan nung mga napanood ko yung mga programa ni Kapres Lapid, nagkaroon ko ng kaalaman. Wala pong bintay yung mga protestant. Ito lang po yung may mga pagmasabayan, ganun Makabayan Black, architecture kay Francesco, Gabriela, at yung mga tinatawag na mga leftist ko, no? Yun ang kailangan ng bayan. Pero kayo, bahala, malaya po kayo kung anong iboto nyo. Basta huwag niyo pong kalimutan ang Bunyog na meron isipin sa ating mga balota. Makajuwa Vlog, ay good evening Makajuwa Vlog, salamat sa manood. Paalam Dotae, sana may susunod pa, no? Makajuwa Vlog, tuloy lang po tayo laban, tuloy. Hindi po tayo atras. Kung kinakailangan na maging madugo, lalaban po tayo. Hindi po tayo urong. Dahil kung maging madugo man ito ay dugo para sa kinabukas ng ating bayan, ating mga anak, ating mga apo. Ituloy po ang laban na to. Tata Primo sa Basan, Kumpadre Insan, abang lang ako. Salamat kumpadre. Sana kung may time ka, wag kang magsawa na panoorin ng vlog ko. At yung hindi na sa akin, yung siyempre yung mga vlogger mga katotohanan, doon pa tayo manood ha. Wag yung mga banat bay na yan. Wala pong kwento mga yon. Yung mga vlogger ng Duterte. Kasi mga vlogger ng Duterte, katang isip lang yun. Ito po mga binablog ko dito, ito po ay base din sa mga nangyari sa mga news. Nakita naman natin kumbaga ito sa akin, komentaryo lang ito. Gilbert Reyes, bro, masarap mamuhay din sa Pilipinas. Nakakamiss ang mga pagkain ng Pilipinas at mabuting kaibigan ng mag-anak. Kaya lang, nasa ibang bansa ang mga Pilipino dahil sa magandang kinabukasan. Mabuhay ka bro, ingat lagi. Oo nga Sir Gilbert, napakasarap po sa Pilipinas kung wala mga gaya ni Duterte at ni Marcos. Pero kaso andyan na
Kasi yung mga kinakain nila dito sa Pilipinas, diyan sa bansa na napuntahan mo, meron naman dyan, kaso nga lang, iba pa rin ang nasa Pilipinas ka. Kasi sa Pilipinas, siyempre dito tayo pinanganak, dito sinilang, talagang mahal natin ang bansa na to. Yung mga pagkain Pilipino na hinap-hanap natin, meron din naman din sa Amerika. Kaso nga lang, siyempre, iba pa rin nandito. Kapili mo man sa buhay. So ganyan sinabi mo para sa kinabukasan, agree ako dyan sir, kasi ako nga, kung may kakayahan na ako, malamang din na wala ako dito. Kaso nga lang, siyempre, hindi mo lahat ng tao ay pinagpala. Nagkataon din kasi na andyan na kamag-anakan mo, kumaga okay rin yan. Tsaka isa pa, wala na kasi action movies eh. na mahirapang gramades dito. Siyempre hanap na ng katawan mo yung naging dati mong trabaho. Patay na rin kasi yung boss mo eh, si PJ. Pero sana balang araw sir, magkita-kita rin tayo. Salamat sir. Sana sir, nasa maayos na pangatawan, pati pamilya mo, malayo sa anumang karamdaman. God bless sir, sa Gilbert Reyes. Paano yan? Salamat sa nanonood ha. Basta po tayo, tuloy ang laban. Bunyog itisibin sa ating mga baluta. Next chapter, kung ano mangyari kay Duterte. Pero hindi ako magkamarcos ha, hindi po kayo magkamarcos. Tanya po yun. Kami na po ay para sa bayan, para sa atin, hindi para sa politiko. Salamat, good evening. Bunyog ng sibis at mabaluta. Salamat. Napabol. Buhay sa'yo, kumpadre Suwaway. Hindi, yun lang, style kumpadre. Si Waway, kung naman yun, iba naman ang ipinaglaban nun. Kaapihan din kasi si Waway. Kumbaga, biktima lang ng maling sistema lipunan si Waway. Kumbaga si Waway, kuha na siya. Kumbaga, iisang takbo ng buhay nila ni Bintambling. Pero, ibang iso yun. Pero may panahon tayo para pag-usapan dyan si Waway at si Bintambling. Sige, salamat kumpadre. Matulog na rin ako. Salamat ha. Good evening.